I'm a veteran of litigations. Ito po ay isang complaint na ihahain namin. Ako, Attorney Manny Luna, Attorney Jacinto Paras, and Attorney Ferdinand Topacio. Ang isang ethics complaint sa Senado laban kay incumbent Senator Risa Ontiveros for disorderly behavior pursuant to Article 6, Section 16, Paragraph 3 of the Constitution. Ang hinihingi namin dito will be for the Senate to conduct an investigation. We are not saying that she is already guilty kasi meron due process at naniniwala po kami mga abogado, including Attorney Jimmy Pondo, na dapat may due process. But for purposes of initiating the investigation for possible ethics violation and disorderly conduct, magpahahain po kami ng complaint either today or tomorrow sa Senado para mabigyan ng pagkakataon ang Senado to police its own ranks and for the Filipino people to know the truth. Kasi seryoso po, gaya ng sinabi ni Attorney Paras, seryoso ang sinabi ni Michael Maurilio. Hindi natin sinasabi na tama na si Maurilio, na correct ang sinasabi niya. Pero seryoso yung kanyang aligasyon na allegedly binayaran lamang siya para magtestigo at akusahan ang KJOC founder and pastor Apollo Quiboloy at in-incriminate pa ang dating Pangulo nating President Rodrigo Roa Duterte at ang ating incumbent Vice President Sara Zimmerman Duterte. Ito po ay isang injustice kasi kung hindi ito imbestigahan ng Senado and if it turns out to be true, parang pinagbigyan lang natin ang isang senador na gumawa ng ganitong klaseng misconduct to the highest order. Can you imagine? Isang senador gagawa ng ganito. So, we are not saying that she's already guilty. Pero bigyan natin ang pagkakataon ng proseso ang mga testigo na pwedeng isupina rin ng Senado, lalong-lalo na si Maurilio, Attorney Jacinto Paras, and Attorney Ferdinand Topacio, pwedeng isupina ng Senado kasi nag-appear na siya dati doon. Ngayon, nire-retract niya lahat ang sinasabi niya na hindi totoo yung sinabi niya. At siya lamang ay binayaran allegedly ni Senator Risa Ontiveros. Hindi po ito biro-biro. This is a very serious accusation. Ngayon lang po ako in my 28 years of litigation experience na ka-encounter ng ganito. But there is a pattern. Kaming tatlo, na-analyze namin itong sitwasyon. Way back in 2017, meron nang ginawa si Senator Risa Ontiveros, which led to the filing of cases against her before the Ombudsman. Nung time ng pandemya, meron din nangyari sa Parmali, according to Attorney Ferdinand Topacio. Tapos ngayon, merong retraction si a certain alias Rene, known as Michael Maurilio. There is a pattern. Hindi kami ang nagsasabi ng pattern, but the circumstances, okay, if you put them together, they seamlessly indicate a pattern. So, lahat po ito nakalagay sa isang affidavit namin, joint affidavit which we will file today or tomorrow. So, we will give the Senate the opportunity to police its own ranks to determine whether there is disorderly behavior, and we will ask for the proper punishment upon due process, which may either be expulsion of Senator Risa Ontiveros from the Senate, her suspension for not more than 6 months, censure, or any appropriate penalty as may be determined by the Senate of the Philippines. We want to restore the integrity of the Senate, which has been damaged by this alleged disorderly behavior of Senator Risa Ontiveros. Thank you po. Grupo ng mga veteranong abogado, mga kababayan, maghahain ng ethics complaint laban dito kay Senator Risa Ontiveros at ito'y patungkol doon sa disorderly behavior daw, mga kababayan, nito ni incumbent Senator Risa Ontiveros patungkol doon sa kanyang mga witnesses na dinala doon sa kanyang Senate hearing, no, doon sa Senado. At lately nga itong kanyang witness noon na si alias Rene, na kung saan ay nag-retract
back, no, binawi yung kanyang mga sinabi noon at sinabi pa niya na binayaran lang siya mga kababayan at pinatira pa dito mismo sa kondo ni Senator Risa Hontiveros. Although meron pong sagot dito si Senator Risa Hontiveros mga kababayan na hindi daw totoo, pero ito ay maghahain ng complaint, no, ethics complaint itong si Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Jing Paras at si Attorney Manuel Manny Luna mga kababayan. So silang tatlo yung maghain ng complaint, no, ethics complaint laban dito kay Senator Risa Hontiveros at nais nilang hindi na ito maulit o mangyari dito sa mga investigation or hearing sa Senado na may mga witness na mga bayad, no, mga gusto nilang maiwasan daw ito mga kababayan. Kaya itong si Senator Risa Hontiveros daw ay makakasira sa imahe at integridad ng Senado. Kaya itong ethics complaint ay kanilang ihahain kung hindi ngayon ay bukas mga kababayan. At matandaan natin na itong si Attorney Manny Luna ay meron na pong 3 pinatanggal, no, ng mga opisyalis ng ating gobyerno. Una doon kay Comelec Chairman Andres Bautista, siya yung nag-file din dito ng petisyon ng impeachment doon sa House of Representatives mga kababayan. At pangalawa, itong si Chief Justice Sereno nung kuwaranto mga kababayan, no? Siya pala yung may pangunahing dito involvement. Siya yung nag-file ng kuwaranto laban dito kay former Chief Justice Maria Lourdes Sereno doon sa Office of the Solicitor General. At pangatlo mga kababayan, yung admin case na i-file nila dito sa Overall Deputy Ombudsman Karandang patungkol dun sa grave misconduct. At pang-apat, itong kanilang ipa-file ngayon laban dito kay Senator Risa Hontiveros. At magkataon, pang-apat po siyang matanggal, no? Kung depende sa investigation dito sa Senado mga kababayan, no? Kung ma-expel siya or kung ma-suspend siya. Depende na rin dyan na po yan sa Senado mga kababayan, no? Dadaan pa naman ito sa due process mga kababayan. Nakaka-excite itong hearing na ito mga kababayan, no? Na magharap-harap itong si Senator Risa Hontiveros at yung kanyang mga naunang mga witness na dinala doon sa kanyang mga hearing dyan sa Senado. Sila Michael Murillo or alias Rene at yung isa pang witness niya noon sa Farmally mga kababayan, no? Na kasagsagan ng hearing nun, maingay din po yun yung Farmally issue. At kung sino pang mga witness na ipresenta mga kababayan, na isusumon dito ng mga senador na haharap dito sa gagawing investigation nila laban dito kay Senator Risa Hontiveros. Kaya dapat abangan din yan natin mga kababayan kung ano pong magiging takbo, no, ng hearing na yan patungkol dito kay Senator Risa Hontiveros, itong petisyon na ito laban sa kanya. At ang dagdag pa dito ni Attorney Manny Luna na hindi naman talaga ito usaping political kundi usaping legal ito mga kababayan, no? Kung paano yung magiging behavior, no, or paano yung behavior ng isang senador na may ganitong mga nangyayari. Although hindi pa naman nila hinuhusgahan itong si Senator Risa Hontiveros kasi may due process pa naman, pero gusto lang nilang protektahan daw itong integridad ng Senado. At para po sa aking opinion mga kababayan ay magandang investigation ito, no, kung sakaling matuloy itong investigation laban kay Senator Risa Hontiveros at magkaharap-harap po sila ng mga witnesses niya noon, no, lalo na dito kay Michael Murillo na medyo mabigat din yung paratang niya mga kababayan, no, na sinasabi niyang binayaran siya at pinatira pa siya ng kondo, no, dito sa Manila ni Senator Risa Hontiveros. Magandang pagkakataon nito na magkaharap-harap po sila, no, itong kanyang mga witness noon at para malaman natin kung sino po yung nagsabi ng totoo, no, at magpresenta sila ng mga kanilang mga ebidensya mga kababayan, kasi may mga ebidensya naman daw po sila, mga screenshots at kung ano-ano pa. Ay magkaalaman yan mga kababayan, no, malaman ng taong bayan yan kung once matuloy itong investigation, Senate investigation dito sa ethics complaint laban kay Senator Risa Hontiveros na i-file nila Attorney Ferdinand Topacio, nila Attorney Jing Paras at ni Attorney Manny Luna mga kababayan. So dapat din po nating abangan yan at sana matuloy mga kababayan, no, itong Senate hearing na yan dyan po sa Senado mga kababayan. So ano pong opinion nyo dito mga kababayan sa isang ethics complaint na ipa-file nila laban kay Senator Risa Hontiveros?
Patungkol po ito doon sa kanyang mga witnesses noon na nag-retract ng kanilang mga statement, ngayon binawi at binalikan itong si Senator Risa Hontiveros. Although mayroon nga pong sagot dyan si Senator Risa at may kaso na rin siyang i-file no, laban dyan kay Michael Murillo at sa iba pang tao na nasa likod daw niyan mga kababayan no, sa pagbaliktad ni Michael Murillo or alias Rene. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.